Ready na ho ba tayo makinig ng Word of God? So sisimulan po natin sa panonood ng clip na ito. Manood po tayo ng video na to. Jo! Jo, ano ba yun? Kung galit ka, sabihin mo sa akin. Ano bang gusto mo, Jo? Nagmumukha naman akong tanga dito eh. Kung galit ka, murahin mo ako. Gusto mo ba? Saktan mo na lang ako. Oo, ano? Jo, ano? Ano ba? Ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Jo, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na ako! Okay, sino ho nakarelate doon? Meron ho ba ditong pagod na? Alam niyo po, marami pong tao, hindi lang ho pagod na pagod. Ibig sabihin, matagal na panahon na nilang tinitiis yung pagod nila. They are so tired of being tired. Na-experience nyo na ba yun? Yung pagod mo sa hindi lang katawan, isip, damdamin, and it is felt so deep in your life that you are so tired of being tired. Mafe-feel mo talaga dun sa eksena na yun ng pagod ng kalooban. Ano po? At marami pong tao ganun po, pagod na pagod. Isa ka ba ron? Maraming tao ang pagod na pagod. Ano ba ang nakakapagod sa atin sa panahong ito? Di ba nakakapagod? Siguro isa sa hindi natin napapansin na nakakapagod sa panahon natin ay yung bilis ng panahon. Pansin niyo ba yun? Or siguro napansin natin pero we would not attribute being tired of the fast-paced life. Ano po? Napakabilis ng pace ng buhay ngayon. Unlike nung unang panahon ng mga lolo't lola natin, walang technology, walang development, napakabagal ng oras. Ngayon po, with technology around and the development, time flies so fast. We are living on a fast-paced world. At dahil mabilis ang takbo ng panahon, anything na mabilis, nakakapagod. Hindi po tayo nabubuhay sa matagal na panahon, mabagal na panahon, kundi sa mabilis na panahon. Sa sobrang bilis, alam niyo po, bukas September. At alam niyo na, pag September 1, di ba? Yan na, lalabas na siya. Di ba? Malapit na naman magpasko. Ang bilis ng araw. At nakakapagod po yung bilis ng takbo ng panahon. Isa pang nakakapagod yung kakaisip mo ng provision. Ito ang kadalasang intindihin ng tao. Meron ba ditong pagod na sa trabaho? Kaya lang hindi ka pag-resign kasi kailangan mo ng provision. Di ba? Although you're so tired of work, you're so tired of facing traffic daily, and the responsibilities at work, yet you cannot resign because you need that provision. And when you go home, you're so tired, minsan di ka pa makatulog, iniisip mo yung pinagtrabahuan mo, kulang pa. Marami kang bayarin, marami kang intindihin. At dahil doon, napapagod yung isip natin, katawan, paano natin susolusyonan yung mga responsibilidad na nasa harapan natin. Kakaisip ng provision. Mabilis na panahon, kakaisip ng provision. Maraming taong pagod na, hindi lang po dyan dahil din sa napapagod sila dahil sa mga taong konsumisyon. Meron ba sa buhay niyong taong konsumisyon? Alam niyo po, yung consumption, minsan karelasyon mo yan. Karelasyon mo, minsan yung asawa mo, yung anak mo, yung jowa mo, nakakakonsumi sa buhay mo. Kung hindi mo karelasyon, minsan kaaway mo. At natural, ang kaaway mo, konsumisyon sa buhay mo yan. Kaya sinasabi po sa Bible, pag may kaaway tayo, nakikipagkasundo tayo, nakikipag-reconcile tayo. Bakit? Nakukonsumi lang ang buhay mo at napapagod ka lang dahil sa dami ng kaaway. Makipag-ayos ka na lang. Makakabuti pa yan sa'yo. At hindi lang ang nakakakonsumi sa atin, mga taong konsumisyon, yung karelasyon natin o kaaway natin, pati yung kaganapan sa paligid natin. Di ba? Nababalitaan nyo ba yon? Nakakakonsumi, di ba? Yung umaasa ka na yung baha ay masusolusyonan, yung baha pala napunta sa kotse. Di ba? Napunta sa mga kung saan-saan. Di ba?
Nakakakonsumi talaga. Diba? Napapagod na tayong bumoto ng bumoto, tapos ganun din ang resulta. Diba? Nakakapagod na. Nakakapagod na yung mga balitang ganyan. Kailan magkakaroon ng pagbabago? Nakakakonsumi. Ano ho? Diyan tayo napapagod. At alam niyo po, when we're so tired, we get fed up. Napupuno tayo. And sometimes we feel like giving up. That's how we feel. We are so fed up. And we sometimes feel like giving up. Ano po? Parang gusto na rin nating sumuko. Ano ho? Pag tayo po ay napapagod. Now, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang solusyon ng pagod? What is the solution when we're so tired? Ano po? You're right. It's rest. But sometimes we cannot afford to rest. Hindi natin ma-afford ang magpahinga. Bakit? Ang dami mong responsibilidad, ang dami mong kinakaharap. At alam nyo, minsan ang approach po natin sa buhay, we approach life parang sugal. Alam niyo yung sugal? Habang nananalo ka, lalo kang tumataya. Ibig sabihin, what's my point? Habang ikaw ay nagtatagumpay, umayaman, lalo kang ginaganahan. Lalong ayaw mong umayaw, lalong tinataya mo ano meron ka. Ano? To the point na minsan, pati kapahingahan mo, tinataya mo na rin doon. Nagiging workaholic ka. Ano po, wala nang mahalaga sa'yo kundi trabaho, pagkakitaan. Ano po, tinataya mo. Minsan, hindi lang kapahingahan mo, pati na yung pananampalataya mo na itataya mo doon. Para lang ikaw ay manalo. Parang sugal ang approach Dahil sa totoo po, habang tayo nagkakaroon, di ba sana nagkaroon ka na ng satisfaction, but people would just push through kasi po nakaka-addict Sa totoo lang, nakaka-addict ang success, nakaka-addict ang money, lalo kang gaganahan, itataya mo ng itataya. Yung mga hindi naman, wala pa dun sa estado na yon, gustong bumawi. Makabawi-bawi man lang ako, kahit itaya ko na yung pahinga ko, basta umunlad naman ako. Itataya ko na kahit pahinga ko. Kahit yung pagsisimba ko, itataya ko na yan, basta umunlad naman ako. Hindi na, at tao itataya hanggang masaid siya. Ito ang punto. Meron ba nanalo sa sugal? Lagi naman, the house always wins. Di ba? Kaya nangyayari, pag sugal ang approach sa buhay, pati lahat isasairin ka Sasairin yung meron ka, yung pahinga mo, yung pananampalataya mo, kung ano meron ka, sasairin. At pag hindi natin naintindihan gaano kahalaga ang rest, kapatid, sa buhay na to, mapapagod ka na mapapagod, mabe-burnout ka, simple lang pala solusyon ito. Rest. Kung minsan hindi natin ma-afford dahil ganun nga tayo. Diba? Lalo kang ginaganahan pag nananalo, lalo kang ginaganahan bumawi pag natatalo ka. Kaya minsan, para lang makapagpahinga, yung mga tao umaabot na sa gantong punto. Dito na lang sila magpapahinga, mga kapatid. Ayaw naman natin hunyan, rest in peace. Doon na lang doon na ako magre-rest. Pero alam niyo po, sana po baliktarin natin yan. Di ba mas maganda pag baliktad? Hindi RIP? Paano po pag baliktad? Peace in rest. Tama? Hindi rest in peace, peace in rest. Kaya ito po yung title ng message today. There is peace in rest. We need that rest. And believe me, let me tell you this. Rest is a blessing from God. Ulitin ko po, rest is a blessing from God. Ang kapahingahan ay pagpapalang ng gagaling sa Diyos. Peace in rest. Hindi rest in peace. Sino dito gusto peace in rest? Ayaw natin ng rest in peace. Ayaw pa natin. Gusto natin ng kapayapaan sa kapahingahan. Now, there are myths. Pag sinabi pong myths, ito po yung pinaniniwalaan nating hindi katotohanan. Pag sinabing myths, we believe things that are true. There are myths about rest. And let me enumerate the myths about rest. There is a myth that when you rest, you become unproductive. Kaya ayaw natin magpahinga kasi pakiramdam natin walang nangyayari. Totoo naman kasi wala kang ginagawa Pero kahit, sino naniniwala? Kahit wala kang ginagawa, may ginagawa ang Diyos. Di ba? Because God allows us to rest.
Now, don't think that when you're resting, you become unproductive. Rest is there. Ano po? If work is part of living, then rest is also part of it. Ano po? You are not unproductive just because you're resting. Isa pang myth about resting is we feel that we are left behind pag nagpapahinga tayo. At ito po ay nararamdaman natin kasi ang pananaw natin sa buhay parang karera. Kapag ang pananaw natin sa buhay ay unahan, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, parang nauuna na yung mga kaibigan ko, kabatchmate ko, kamag-anak ko, ako na pag-iiwanan, kaya hindi ako pwedeng magpahinga. Kailangan sipagan ko, kailangan galingan ko, kasi hindi ako pwedeng ma-left behind. So when you are always thinking that you're being left behind by your contemporaries, kapatid, yun ang isa sa dahilan nakakapagod ang buhay. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Tama ba? Baka yung pinagkukumparahan mo na iinggit pa sa'yo. Di ba? Kaya po alam nyo, nasabi ng Panginoon, di ba may salita ang Panginoon, ang nahuhuli, nauuna, ang nauuna, nahuhuli. Kasi para maintindihan natin sa buhay na to, hindi unahan. Amen ho ba? Hindi siya yung nauna. Hindi ganoon. Sa pananaw natin, trabaho lang ng tamad yan, yung magpahinga. Kaya never ako magpapahinga kasi trabaho lang ng tamad yan. Alam niyo po, ang Bible is against laziness. The Bible is against laziness. Amen ho ba doon? Ayaw po ng Bible yon. Gusto ng Bible, tayo po ay faithful, productive. But the Bible is against laziness. But, for us to consider ourselves lazy, we're doing nothing. We're just resting. Kapag tayo po nagre-rest lang, wala tayong ginagawa, then we're lazy. But when you're doing something, you're working, you're having a business, and then you rest, you're not lazy. Laziness is doing nothing and you're only resting. Hindi ka nagwo-work, wala kang ginagawa, nagpapahinga ka lang, that's laziness. But when you're doing something and you're resting, that's the balance of it. Those are myths about rest. Kaya nga po, dahil sa myth na yan, dahil sa paniniwala nating mali, akala natin ang productive tayo, walang nangyayari. Akala natin na pag-iiwanan na tayo, nagiging tamad lang tayo. Ayaw natin mag-rest. Kaya pag nagre-rest tayo, pakiramdam natin, there is so much guilt and shame when we rest. Kasi parang hindi mo deserve. Parang, kung gagawin ko to, naiiwan lang ako. Kung gagawin ko to, ako'y nagiging tamad. Kung gagawin ko to, hindi ako nagiging productive, parang walang nangyayari sa buhay ko. And then when you do it, you feel so ashamed. You feel so guilty. Minsan, imbis na nakapagpahinga ka, nagigilty ka pa. Di ba? Kasi this world would always admire the workaholics, and that is good. But let me tell you this. The Bible also tells us to rest. Don't feel guilty or ashamed when you're taking rest. Kasi importante po siya. So, be at peace when you rest. Ulitin ko po, be at peace when you rest. Don't feel guilty when you rest. Be at peace when you rest. Why? Let me give you 4 reasons. Rest po ito. Letter R is, because rest is required in the Bible. Nire-require ng Diyos ang pagpapahinga. Amen ho ba doon? Are you still with me? Okay, tinan niyo po sa 10 Commandments. Sa 10 Commandments, ito po sabi ng Panginoon, remember to keep the Sabbath holy, work and get everything done during the 6 days. Now, uulitin ko po, sinasabi sa Bible, the Bible is against laziness. Ano po sabi dyan? Work and get everything done during the 6 days of the week. So, laziness is when you do nothing. But work and get everything done during the 6 days each week. But the 7th day is a day to rest, to honor the Lord your God. Para parangalan mo ang Panginoong buong Diyos. Magpahinga ka naman. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka naman. Kasi inutos ho ng Diyos yan. Inutos ng Diyos yan. Ika-4 na utos ng Diyos sa 10 Commandments. Alam niyo yung 10 Commandments? Ika-4 po yan doon. So ang Diyos pinahahalagahan ka. Ulitin ko po Ang Diyos pinahahalagahan ka. Ayaw kanyang mabuhay sa pagod.
Gusto niya nakakapagpahinga ka. Ulitin ko, ang Diyos, pinahahalagahan ka, ayaw kanyang mabuhay sa pagod, gusto niya nakakapagpahinga ka. Maliwanag ho ba yun? Kaya sinama niya sa utos niya, God even commanded for you to rest. Inutos ng Diyos yun. Magpahinga ka rin. At para maintindihan po natin, kasi ang hirap nito maintindihan, yung pagsusumikap, yung pagtatrabaho, naiintindihan natin yun kasi may benepisyo dun. Literally, we can easily see the benefits of it, but the product of it, but rest, parang hindi mo siya papansinin kung talagang eager ka na magtagumpay o may pangarap ka. Kaya para maintindihan natin, ang Diyos mismo, minodel niya yan. Nung nilikha niya ang daigdig, nilikha niya, on the seventh day, He rested. He did nothing. Now, ang tanong ko ganito, napagod kaya siya, kaya wala siyang ginawa? 7 days na, pagod na ako. Hindi po napapagod ang Diyos. Kaya lang niya ginawa yon para una, bigyan na agad tayo ng halimbawa, gaano kahalaga ang pahinga sa buhay natin. Yeah? Ginawa niya yon para halimbawang tutularan natin na ang pahinga ay required sa ating buhay, sa ating katawan, isip, damdamin, espiritu. Ngayong araw, nandito kayo sa church, nagpapahinga po ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, nagpapahinga po yan. Parang tingin nyo walang nangyayari, pero alam nyo ho, sa totoo lang, when we are worshiping the Lord, where we are sitting in the presence of the Lord, kayo nakikinig dyan, nag-aawit kayo kay Lord, actually, it nourishes your spirit, it nourishes your soul, it gives you rest, the spiritual rest that you need. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi sayang nag-church ka. Hindi sayang nag-church ka ngayon. Nakakapagpahinga ka. Pinaintindi to ng Diyos sa atin. And you know what? Rest is just as important as work. Nauunawaan natin gaano kahalaga ang work, but we do not equate it as equal as rest. Rest is as important as work. Kung gaano kahalaga ang work mo, ganun din kahalaga ang rest para sa'yo. Tingnan nyo po sa trabaho. Sa simple terms na lang. Di ba sa trabaho, may rest day, may break. Sa eskwelahan, hindi naman po pwede na sa eskwelahan walang bakasyon. Tama po ba? May bakasyon ng mga estudyante. It's also as important as their learning. Nasusundan niyo ho ba ako? Ganon din po yung rest. Napakahalaga din po niya. May mga Kristiyano po nagsasabi ng ganito. Nakarinig na ba kayo ng Kristiyano nagsabi, sobrang dedicated kay Lord, nagsiserve kay Lord at sinasabi nila, sa langit na ang pahinga. Bro, pahinga ka naman, napaka-dedicated. Hindi, sa langit na ang pahinga. Wala tayong pahinga dito, bro, sa langit na. Pag nakakarinig ako ng ganyan, turn off ako. Bakit? Kasi napaka-spiritual mo naman. Diba? Sa langit ka na mamamahinga, ang galing mo naman. Magaling ka pa kay Lord. Si Lord nga nagpahinga eh. Diba? Magaling ka pa sa Diyos. Ang Diyos nga on the 7th day nagpahinga, tas ikaw, sa langit na tayo magpahinga, bro. Ang bihira. Alam niyo po, pag sa langit na ang pahinga, una, pag wala kang pahinga rito, madali kang mamamatay agad. Tatanda muna. Madali kang tatanda pag walang pahinga. Tingnan mo nga katabi mo, kung nakapagpahinga yan, tingnan mo mukha niya. Yeah? Baka hindi nagpapahinga yan. Bakas na bakas sa mukha, di ba? Bro, para wala kang pahinga, bro, ha? Yeah? Di ba? Madali kang tatanda at pag madali kang tumanda, madali kang, yun na yun, bro. Yeah. Mapapadali ka talaga pag walang pahinga eh. Alam ni Lord yun. Alam nyo, ito nakita ko dito, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Para paintindi pa niya sa atin to, nagkikare ang Diyos sa atin. Hindi niya pinagkakait yun, alam niya kailangan natin yun. Kaya nagsasabing sa langit na ang pahinga, napakagaling niya. No? Napakasipag mo, bro.
Baka nga mapabilis ang pagpunta mo eh. Di ba? Mapabilis ang pagpapahinga mo. Di ba? Rest is not a reward, it is required. Minsan ganito isip natin, hindi ko deserve, kailangan pagurin ko sarili ko para makapag-rest ako, para i-reward ko naman yung sarili ko. No. Rest is required. Kahit wala ka pang, ibig sabihin, achievement na malaki. Kung may nagagawa ka, sinisikap mo, napagod ka, magpahinga ka rin. Kasi nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. Hindi mo kailangang i-earn yan. It is required by God to you. Nire-require ng Diyos magpahinga ka. So sabihin mo ulit sa katabi mo, magpahinga ka rin. Pangalawa, peace in your rest. Be at peace when you rest. Kasi po, ang pag nagre-rest tayo, una, required po yan ng Diyos. Pangalawa, you become effective when you rest. You become effective. Ang hirap naman po, magtrabaho, o gawin ang isang bagay ng pagod na pagod ka na. It diminishes your productivity. It diminishes. Bumababa ang productivity mo. Nagiging effective uli ang tao kapag nakakapagpahinga siya. Tama ho ba? Kaya minsan, ang Panginoong Yesus siya po ay nangangaral at ang dami-daming taong dumarating. Nangangaral siya at nagpapagaling, ang dami-dami. Wala na silang chance kumain. Ano sabi ni Lord? Uy, kailangan sipagan pa natin dahil andito ang dami-daming tao eh. Kailangan hanggang mamaya na to, hanggang maubos yan. Tingnan niyo po sabi ni Lord. So He said to them, let's go to a place where we can be alone to rest for a... Alam ni Lord, napapagod na sila. Alam ni Lord, nabe-burn out na sila. Alam ni Lord, hindi na nila kinakaya yung dami ng tao. Kaya ang sabi ni Lord, let's go to a place where we can be alone. Iwan natin itong mga taong to. Pinutol niya ang paglilingkod niya sa mga tao. We can be alone. And what is the purpose? To rest for a while. Because what's happening? Many people were coming and going, and Jesus and the apostles didn't even had a chance to. Nangyari na ba sa inyo? Sobrang busy nyo, di na kayo makakain. Nangyari na sa inyo yan. Di ba? Di ka na makakain, sobrang tambak ang trabaho mo. Minsan yun yung pumapagod na sa atin. Si Lord sabi niya, iwan na natin muna sila. Punta tayo sa isang lugar, mamahinga tayo doon. Eh, hindi natin yan pwedeng ituloy. Mabe-burn out ang mga alagad ni Lord. Ano? So, pag tayo pala ay nagre-rest, nagre-refresh tayo, nare-recharge tayo, nagiging mas effective tayo sa ginagawa natin. Tanong ko sa inyo, saan ka dito? Sino dito may trabaho? Ay, wala kayong lahat trabaho, pambira. Ano tayo, negosyante lahat? O ano, pensyonado? Ano ba tayo? So, may trabaho. Ikaw ba work is life o may work-life balance ka? Meron kasi tao, work is life, nilamon na ng trabaho. Asa na si sister? Ando na. Kinain na ng trabaho, sis, di na makabalik sa church. Di ba? Nilamon na ng trabaho. Di ba? Ano ba sa'yo? Work is life or may work-life balance? Talaga ha? Alam niyo po, importante po. Ito nakita ko, ang Bible ay balanse. Ang Bible, ine-encourage tayo maging masipag, ine-encourage din tayo magpahinga. Balanse ang Diyos. Balanse ang Biblia. At kapag balanse ang buhay mo, kapatid, mas masaya ka. Alam niyo ho ba na ang Denmark ay ranked second happiest country in the world for 6 consecutive years. Ang number 1 for 7 years, Finland. Yun yung mga masasayang bansa. Bakit kaya? Na-discover na sa mga bansang yan, laging may pahinga. Meron sa Sweden, may fika. They would go out and eat some bread, cookies and tea, and they would just during their work sa Finland, ganun din, may pahinga. Sa Denmark. At ang Denmark po ay second happiest country for 6 years. Naisip ko, bakit yung Pilipinas? Di ba masaya din sa Pilipinas pag bahanga, nagsuswimming pa eh. Kahit may leptospirosis eh. Ang sasaya eh. Tapos pag may kudita, usi zero. Hello, ang gaganon-ganon sa camera, di ba? Ang sasaya. May iba pa palang saya, yung safe, yung mas magandang saya. Sila ay masaya dahil tinan nyo po, sa Denmark,
full-time employees are guaranteed 5 weeks of vacation time regardless of their position or field of work. Contrary to popular belief. Kasi in popular belief, the more you work, the more productive you become. But the popular belief is not true. Giving ourselves some free time can improve our productivity rather than increase it. The breaks you take, the rest you take, are increasing your productivity. It makes you more effective. Kaya kailangan natin yung rest. Amen po ba? No, alam niyo po, honoring rest doesn't make you weak. Kasi ang isip natin minsan, pag nagre-rest ka, ang weak mo naman. Dapat hindi ka nag-rest. Nawalan ka tuloy, naiwan ka tuloy. Naging tamad ka pa. Dati ka mag-rest. Weak mo naman. Hindi po weak ang nagre-rest. They become wise. Because it makes you more effective when you rest. Tama po ba? Kaya tanong ko sa inyo, sino dito may outlet? O baka mahilig kayo sa outlet mall? Sino dito may outlet kayo? Pag sinabi kong outlet, ito yung, this is how you rest. Dito sa church, meron pong grupo sila Brother Ronnie, sila Brother Poms ng bikers. At pag tinitignan ko sa sila nakakarating, sabi ko, grabe naman yan, ang layo niyan, binike lang nila, balikan. Nakakapagod yun ha, pero alam nyo, pag bumabalik sila, ang saya nila at parang mas lumakas pa sila. Diba? Bakit? Kasi outlet nila yun. Sa pagtatrabaho nila, ay outlet nila yun. Ikaw ba may outlet ka? O yung ibang outlet, mag-shopping, di ba? Takot na takot si Mr. Jan, yung mga word na shopping. Ano yung outlet mo? Shopping. Oh Lord. Wag po. Di ba? Sana may outlet ka. Alam niyo po, you need to have a getaway or unwind sometimes. Kahit simple lang. Alam niyo, meron akong confession sa inyo. Ewan ko bakit nare-relax ako na hindi ko rin maintindihan. Sino alam niyo yung SM hypermarket dyan? Imposible namang hindi, no? Pag nilakad mo, andyan na yun eh. Sa second floor nun, meron dong yung Belgian waffle. Alam niyo yun? Kada pupunta, noong linggo, doon yung mga worker, nakita ko, bumili na naman ako. Pag bibili ako ng waffle na peanut butter, talagang yun peanut butter lang, alam ko na yun, peanut butter. Tapos uupo ako doon pag may chance uupo ako. At tutulala lang ako doon. Grabe, daig ko pa ang parang sobra akong relax, hindi ko maintindihan. Kaya hindi ko pinapalagpas yun. Parang unwind ko yun, ang cheap pero sulit ako doon. 60 pesos lang. Relax ka na. Ang babaw. Yun yung unwind eh. Parang nagtataka ako kasi pag kinakain ko yun doon, tapos nakatunganga lang ako sa mga naglalakad, parang wala akong pakialam. Di ba? Ang sarap sa feeling ko. Weird ba ako? Di naman siguro, no? Oo, you need to have a getaway. Yung mga men's dito, alam nyo, di ba ang haba ng weekend? Last week? Nagmotor sila hanggang Pililya. Nung hindi pa nasihan, umabot ng Quezon. At umuwi din. Sabi, nakita ko yung mga picture. Ba't ang saya nila? Parang nakakapagod naman. Di ba? Nagtataka ka ba? Parang nakakapagod naman ginawa, pero ang sasaya nila. Kapatid, yun yung nagre-recharge sa kanila. Sa'yo, yun? Di ba? Sometimes we need to have a creative rest. Alam niyo creative rest? Ganito yung creative rest. Because most of the time, nandun lang tayo sa bahay, tapos yung box ng opisina mo, box ng bahay mo, box ng opisina, traffic, ganun ka lang, ganun. Alam mo, nawawala creativity mo. Nawawala yung di ba, yung nakikita mo yung ganda ng mundo. Kaya ako, I would encourage, minsan kasi ganito pag-iipunan mo, tapos pag malaki na naipon mo, kasi gusto mo makakita ng ibang lugar, pupunta ka sa ibang lugar, pag-ipon mo. Pag malaki na, sabi mo, ay, wag na, perahin ko na lang. Di ba? Pera na to Pera na naman na nagwagi. Bakit hindi naman kayo mag-travel? Di ba? Gusto mo na ba nawawala creativity mo? Church, bahay, trabaho, traffic. Para ka ng robot nun, kapatid. Narurutin ka. Tinan nyo yung mga na-break mo yung routine nung weekend na mahaba. Nagpunta ka sa ibang lugar, pagbalik mo, nare-refresh ka Tama po ba? Nagiging mas effective ka pagka ganon, kapatid. Have that creative rest. Hindi pwedeng ganon lang tayo.
nagiging monotonous ang buhay. Pangatlo, be at peace with rest because rest is sacred. Ito po ay sacred. Ito po ay may kaugnayan sa Diyos. It is sacred. Ang unang tinuro, nandiyan pa ho ba kayo? Ang unang tinuro ng Diyos sa tao ay rest. Nung Genesis chapter 1, nandun ang creation. At after He created, ito po yung chapter 2, ang unang tinuro niya ay ito. By the seventh day, God finished the work He had been doing. So He rested from all His work. God blessed the seventh day and made it a holy day because on that day, He rested from all the work He had done in creating the world. The first thing that God taught us is to rest. Yun ang una niyang tinuro, ang halaga ng pagpapahinga. Bakit? Ulitin ko po, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ayaw niyang mabuhay tayo sa pagod. Gusto niya may pahinga rin tayo. Kaya yun yung una niyang tinuro. At ano ba nangyayari? When you rest, you honor your Creator. Sino naniniwala nilikha ka ng Diyos? At kapag pinapahinga mo rin yung katawan mo, pinaparangalan mo at ino-honor ang Diyos mo. Ngayon, ang tanong ganito, ano ba yung nakaka-honor na pahinga? Kasi dapat alam natin, ano ba yung tamang pahinga at yung maling pahinga? Di ba? Ang tamang pahinga ay may kaugnayan lagi rin sa Diyos. Bakit ko po nasabi yan? When we rest, honor God when you rest. Kasi tatanungin mo, Lord, na-honor ka ba sa pagpapahinga ko? Baka naman nanonood ka ng Netflix 8 oras. Magtanong ka na, Lord, na-honor ka ba dito? Diba? Or nag-games ka ng 8 oras. Lord, na-honor ka pa ba? Baka hindi ka na nagre-rest. Baka napapagod ka na doon. Our rest should be God-honoring. When I say God-honoring, di naman, pag nagbakasyon ba ako? Yes, of course, that's God-honoring because God has blessed you. Tama po ba? Pero yung ginagawa mo lang araw-araw, nauubos yung oras mo sa Netflix at sa games, hindi na po God-honoring yun. Di ba? When it makes you even more tired. It makes you even more tired because you have done nothing. Pangalawa, when you rest, you remember God. Remember God when you rest. That is sacred because it is all connected to God. When you rest, you remember Him. Sino sa inyo, nakapagbakasyon kayo, nakapag-unwind kayo, nag-getaway kayo, and during that getaway, during that rest, you said, thank you Lord, ang buti mo talaga. Di ko akalain kapag pahinga kami ng ganito. Sino naka-experience ng ganon? Nag-thank you ka kay Lord. Di ba? Mapapa-thank you Lord ka kasi maaalala mo na kapag nagpapahinga ka, nandun ang grasya at kabutihan ng Diyos. Bakit ko sinabi yan? Kasi ang Diyos hindi katulad ng tao. At sa tao ganito, kailangan pagbayaran mo yung mga binigay kong blessing sa'yo, ha? O hindi pa sapat, trabaho ka pa, hanggang mapagod. Yung pinahid ko sa'yo, yung magkano minimum ngayon? Magkano po minimum? Wala na nagmi-minimum. 600 plus. Hindi pa sulit yung 600 plus, hanggang mamaya ka dyan, huwag kung alis-alis, masasaktan ka. Di ba? Sa Diyos hindi ganon. Kahit kulang ka pa nga, pinupuno ng grasya ng Diyos at kabutihan niya sa buhay mo. Kaya thank you Lord ka talaga. Amen po ba? Thank you Lord. Pambira, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you Lord ka. Kasi hindi siya madamot na Diyos. Hindi siya Diyos na madamot na, hindi ka pwede magpahinga ha, kasi hindi mo pa nasulit yung binayad sa'yo or yung blessing na binigay sa'yo. Hindi siya ganon. Tao lang ang ganon. Tao lang. You enjoy the grace and goodness of God. That is why it is sacred. Pang-apat at panghuli, it is totally normal for us to rest. Baka iniisip mo, hindi naman siguro dapat, pero it's normal for us to rest. Tignan niyo po ang Panginoon. Si Panginoong Yesus na po ito Nung sila po'y tatawid sa lake at meron pong bagyo, lahat po'y nagpapanik na, lahat po ay aligagana at natitense na, stress na stress. Si Jesus nasa likod ng bangka, anong ginagawa niya? Natutulog, nagpapahinga. It's totally normal. Si Jesus nga nagpapahinga .
Ano po? Sabi diyan, a very strong wind came up on the lake, the waves came over the sides and into the boat so that it was already full of water. Jesus was at the back of the boat. What is he doing? He's sleeping with his head on a cushion. Aba, may unan pa. Relax na relax. His followers woke him and said, "Teacher, don't you care while we are drowning? Lord, wala ka bang pakialam? Malulunod na tayo. Nagre-rest ka lang dyan. Kami nagpapanik na nai-stress." Bihira. Alam niyo po, ang rest is when you rest, you trust. When you rest, you trust. You trust that God is doing something. Yang sabi nga po sa Bible, be still and know that I am God. Minsan, wala kang magawa. Ginawa na lahat ng mga disciple, wala silang magawa. Pero ang Diyos ay may gagawin. Kahit sa pakiramdam mo, wala. Pero may ginagawa ang Diyos. Sino naniniwala kahit wala ka nang nagawa, may ginawa pa rin ang Diyos? May ginagawa ang Diyos kahit wala kang ginagawa. Alam na natin paano pinatahimik ni Lord ang alon at ang hangin. Alam niyo po, even Jesus rested while His disciples were so stressed. While His disciples were so stressed. Kaya kapatid, nakaka-stress kapag walang rest. Nakaka-stress. Kailangan natin ng rest. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na ma-stress. Mag-rest ka na lang. Huwag ka na ma-stress. Maraming stress sa buhay. Ano po, nakaka-burnout pag walang rest. Nakaka-burnout. Huwag mong panghinayangan yung panahon na nagpapahinga ka, huwag ka mag-guilty doon. Kasi nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. Ayaw niyang tuloy-tuloy na ikaw ay nabe-burnout, nasusunog na yung damdamin mo, emosyon mo, katawan mo. Ayaw mong pagpahingayin yung sarili mo, samantalang sa Diyos, pinapahintulot niya to. Nakaka-burnout kapag walang rest. At alam niyo po, sinabi rin sa atin na wag na rin tayong masyad. Minsan nasosobrahan kasi tayo eh. Di ba nasosobran tayo, nangarap tayo, nakamit mo na nga, gusto mo pa, di ba? Nasosobrahan tayo. At minsan, yung mga taong hindi naman pinangarap yon, nakakita na kayong gantong eksena. Gusto mong mamuhay, mag-migrate sa Australia na lang, sige. Meron ba dito gusto sa Nigeria? Ayaw nyo, sige, sa Australia na lang. Nangarap ka sa Australia mag-migrate or sa Canada. Sinisikap mo lahat na magawa yon. Hindi ka makapunta doon. Pero may tao na hindi nga nila naisip yun, pero sila ang nandun. May alam kayong eksenang ganon? Sila ang nandun. Bakit? Tingnan niyo po, sabi sa Bible, it is useless for you to work hard. Ini-encourage tayo magtrabaho, pero wag mo namang sagarin na ikaw naman ay napapahamak na. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night. May magandang wisdom ang Bible eh. Anxiously working for food to eat. Bakit daw po? For God gives rest to His loved ones. Dahil ang Diyos nagbibigay ng pahinga sa mga mahal niya. Sasabihin ko sa iyo kapatid, naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Gusto ka niyang makaranas ng kapahingahan. At kung sa araw na to, nandito ka sa church, ikaw yung nakaka-relate dun sa sinasabing pagod ka na. Hindi lang yung katawan. Alam nyo, sleep is only just one aspect of rest. When you sleep, your body recovers. But sometimes your mind could not. Of course, it helps also your mind. Alam niyo po yung mga psychiatrists, pinapatulog nila yung mga pagod ang isip. Ng mahabang oras, araw, para makarecover yon. But those are just part of aspects of rest. There are other aspects at minsan itong pinakamahalaga ang nalimutan natin is spiritual rest. The rest that we can find in God. Kaya kung pagod ka na, I'll end with this. The Lord said, come to me, all of you who are tired and have heavy loads. Meron kang dala-dalang kabigatan, pagod ka ng dalhin yon. Pagod ka na sa mga responsibilidad, sa mga karamdaman or anuman. Sabi ni Lord, come to me, all who are tired and heavy laden, and have heavy loads, and I will give you rest.
bibigyan kita ng kapahingahan. Bakit po? Sapagkat nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kaya gusto kanyang makaranas ng kapahingahan niya. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba doon? Tumayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Once again, church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on, lift those hands to Jesus. Hallelujah. Right now, God, we choose to rest in your love, in your presence. Hallelujah. Joy, grace, and goodness. Hallelujah, God. Worship you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to me. Together we sing, I will be still and know. I will be still and know. I will be still and know that your presence is all that I need is in love. Won't we sing? I will be still and know. I will be still and know. I will be still and know that your presence is all that I need is in you. Come on, sing it out. I will be still and know. I will be still and know. I will be still and know that your presence is all that I need is enough. Oh, once again we sing. I will be still and know. I will be still and know. I will be still and know that your presence is all that I need is enough. Hallelujah. If you're that person, today God is speaking to you, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mabuhay sa kapaguran. Gusto niya ma-experience mo yung kapahingan. Hindi niya pinagdadamot yun. At ang imbitasyon ng Diyos ngayong umaga, sabi niya, come unto me, all, kahit sino, who are weary and have heavy loads, and I will give you rest. God wants to be there for you. He loves you. Gusto niyang makaranas ka ng kapahingahan. Alam ng Diyos, bakit una pa lang, itinuro na niya to kasi alam ng Diyos. Nakakapagod din naman mabuhay sa mundong ito. Pero nandyan ang Diyos natin para sa'yo. If you're that person, come to the altar today. Sabi ng Panginoon, iniimbitahan ka niya. Lumapit ka sa Kanya. As our praise and worship sings, kapatid, lapit ka kay Lord. Bigay mo lahat ng pagod mo sa Kanya. Sige, come to the presence of God. Come to the altar of the Lord. Come in the name of Jesus. Kung ikaw yon, pagod ka na, lumapit ka sa Kanya. Hallelujah. Just come to the altar. God is here. God is here. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Kapatid, may ilalapit ka sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos ngayon. Ilapit mo sa Diyos. Ilapit mo. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. We worship you, God. How you open my eyes, you've given me life. Now I'm Sige po, sampahin natin ang Diyos. Oh, we worship you, God. You're here. How could I ever forget? Worship you, Lord. How could I Worship you. We believe in what you can do, God. Hallelujah. so let my heart never forget the goodness of God? Never forget. My heart never forget that you brought me from. See how you open my eyes. You've
Panginoon, marami pong salamat at pinaalala mo sa amin na meron kaming Diyos na hindi napapagod na kami mahalin. Meron kaming Diyos na hindi napapagod na kami unawain sa aming mga kahinaan at kapaguran, Panginoon. Meron kaming Diyos na hindi nagsasawang magmalasakit sa amin, magmahal sa amin, magpatawad sa amin, kumatagpo sa amin, kumalinga sa amin. Ikaw ang Diyos na yan, Panginoon. Sa simula pa lang, alam mo, Lord, na kami bilang tao ay may pagkakataong mapapagod, Panginoon. Pero meron kaming masasandala na Diyos na hindi kailanman napapagod. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. At sa umagang ito, gusto po naming sumandal sa iyo, Lord. Gusto po naming humugot ng lakas sa iyo. Gusto po naming ibigay na sa iyo ang lahat ng kabigatan namin. Ito man po'y isang karamdaman, Panginoon. Ito man po'y pangangailangan. Ito man po'y pangarap, Panginoong Diyos. Ano man ito, Panginoon. Pagkakasundo man, ano man ito, Lord. Gusto naming ilagak sa iyong paanan, Lord. Ikaw naman ang nag-imbita, Panginoon. Sabi mo, Lord, come unto me all you who are weary and heavy laden, and you will give us rest. Lord, ikaw nag-anyaya, nandito kami. Nandito po sa altar mo, mga anak ninyo. Bago pa kami humakbang patungo sa altar, alam nyo na ang kailangan namin. Alam nyo na kung ano ang bumabagabag sa amin at mga bagay na pumapagod sa amin, Panginoon. But Lord, today we decide to put our trust in you. Believing that when we rest, Lord God, you're doing something, Lord. We will be still and know that you are God in our life. Alam naming may gagawin ka. At Lord, sa buhay namin, patuloy mo kaming pagpapalain at sasamahan. Panginoon, pagpalain niyo ang inyong mga anak. Lahat po, lalo na po ang mga lumapit sa altar niyo. Give them special favor today, Lord. Give them your special touch upon their lives today. Touch them, Lord. Huwag mong hayaang uuwi sila na ganun pa rin. Lord, ngayong araw, iniiwan namin sa paanan mo lahat ng aming kabigatan at mga bagay na pumapagod sa amin. Palitan mo to ng kapayapaan. Let there be peace in rest. Salamat po, Panginoon. Lord, we honor you today and we glorify you. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay, tanggapin natin pasaganang pagpapala ng Diyos. At ngayon, ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng Panginoong Yesus, at ang walang hanggang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.